Salamat Panginoon na siyempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako sa Ezekiel 8. Sana makinig kayo mga gwapo, mga gwapa. Ang pamagat nito ay ang pangitain tungkol sa kasuklam-suklam na gawain ng Israel. Sa ikalimang araw ng ika-6 na buwan ng ika-6 na taon, kaharap ko noon sa aming bahay ang matatanda ng Juda. Nang ako'y lukuban ng kapangyarihan ni Yahweh, nagkaroon ako ng pangitain. May nakita akong parang tao. Ang ibaba ng kanyang baywang ay parang apoy, at sa itaas ay maningning na parang makinis na tanso. Nakita kong inuunat ang tila kamay. Hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ko sa Jerusalem sa pagpasok sa patio sa gawing hilaga sa may kinalalagyan ng rebulto na naging dahilan ng paninibuho ni Yahweh. At naroon ang kaningningan ng Diyos ng Israel tulad ng nakita ko sa pangitain sa kapatagan. Amen po, hanggang doon na lang, mamaya matigok ako. Meron akong pangitain binigay sa akin nung sumamba ako nung Friday. Kwento ko sa inyo. Pinakitaan ako habang nandoon ako nagpipray. Nag-react sa doon sa naging gospel ng pare, yung gumawa ng unang panahon nung simbahan ng Mary Magdalene, si Ignacio. Ignacio ang pangalan, hindi kung paano yung apelyido. Ignacio, nag-react kasi yung Holy Spirit ko doon. Tapos nung umawit na ng hallelujah, biglang tumulo yung mga luha ko. Kumanta ka ng hallelujah, lumuha. Tapos nung nag-pray na ako, biglang nag-flashback yung pinto, parang altar, tapos parang siyang tunnel. Tapos sa bawat harap may nagliliwanag sa harapan ng baba ng madilim na parang siyang pinto o altar, madilim eh. Tapos yung harap noon may mga nagliliwanag na mga, ang liwanag parang yung nailawan ka ng puting liwanag, ganun ang nakita kong liwanag, magkatabi yung gitna, tapos dito sa left and right yung mga nagliliwanag, nakaano doon sa kung ano man. Tapos nung lumabas na, tapos na yung misa, tanong ako doon, merong matanda, 70 plus na siya. Tapos yung pare pala, bata pa, 68. Ay nandoon na daw sa Tapos yun ang tinanong ko. Tapos totoo palang may kuweba doon dito sa simbahan ko. So sinambahan ko sa Mary Magdalene, may kuweba pala doon. Tapos yung ilalim pala nandoon ang daan papunta sa bahay ni Aguinaldo, yung presidente ng unang Aguinaldo. Yun nandoon, pinakita, kinuwento ng matanda sa akin. Tapos sabi pa sa akin, meron kang third eye? Puro nga, sabi ko, oo. Sino nagutos sa'yo? Sino nag-ano sa'yo? Ang Panginoon, yung Holy Spirit ko. Kinuwento ko sa kanya doon sa matanda. Naiyak pa nga ako nung kinikwento ko yun. Tapos pagka ganun daw talagang pinapakitaan, naniniwala daw siya. Yun, sabi ng matanda, yung parang guard doon, yun siya alam niya yung kwento doon dito dito. At ilang beses na daw yan na renovate, pero yung nung kwento ng gospel ng pare, ang unang may gawa daw si Ignacio, yung gumawa ng simbahan na yun. Hindi naman ako taga rito. Ako'y dayo lang din dito, pero matagal na ako dito, 30 plus years na ako dito. Tapos yun nga, totoong nangyayari. Tapos yung harapan daw pala talaga ng yung pinagmesa ng pare, marami daw doong nilibing ng mga pare din, mga namatay. Siguro yung mga nakaumbok doon sa pinakita sa aking liwanag, yun yung mga namatay noon, nagliliwanag. Kasi
kasi ano eh, harapan siya ng ano, tapos parang siyang altar sa ilalim. Pinakita sa akin talaga yung sabi ko, ano po ito, Panginoon, saan po mga ano, tapos yun nga, nagtanong ako doon sa nagbabantay, nag-aano ng traffic sa gate, tagaroon din pala siya, malapit lang. Kaya yun, meron pa akong nakita ng ano, binigyan ako ng madilim tapos may tubig. Hapon yun, madilim tapos may tubig. Tapos madilim tapos yung may mga ang mga tao may hawak-hawak na liwanag, yung kandela o gasera o kung ano man yun, may hawak-hawak na ganun. Mga bawat tao ang pinakita sa akin na pangitain. Kasabay nung ano, una yung salita na lead, you lead, yun pinakita, binigay sa akin ng mensahe. Tapos yung mga taong may daladalang liwanag, isa madilim, tapos yung tubig tapos madilim. Nireact ko yun doon sa ano, kasi nakita ko doon sa si Joker. Nakikinig ako doon sa kanya din eh. Thank you nga po doon sa kanya. Salamat sa inyong mga nakakapag-resonate ako doon sa mga photo nila na ano, video photo. Ayun, kasi nakikita ko talaga yun. Yun ang inano sa akin, pangitain. At saka yung altar na tapos doon sa ilalim, sa harap ng altar, tapos may tunnel. Tapos ilang beses na yun binigay sa akin. Tapos yun nga, doon sa simbahan, meron pala talagang daan papunta sa bahay. May tunnel doon talaga doon. Ayun, tinanong ko yung nagbabantay dito sa simbahan. Alam niya yung istorya, pero hindi naman lahat ng detalye, pero totoo pala. Tapos may dumating na dalawang ali. Bakit ano ka ba? Ano, may ano ka tawag dyan? Meron kang third eye, ginanon ako. Sabi ko, opo. Kasi may pinakita sa akin bigla eh. Doon ako sa loob ng simbahan. Pinakita sa akin yung ganon. Tapos dalawang umbo ko, left and right na nagliliwanag. Siguro yung harap ng simbahan yun. Yun nga, kasi altar yung ano eh. Sa ilalim daw ng altar, mayroon daw mga nakalibing doon. Yun nga, ay. Nakadescribe din yan dito sa ano eh. Dito sa Ezekiel, di ba? Nasusulat din yan dito. Meron ding mga simbahan, meron ding mga templo na ang gilid, nandoon yung mga rebulto, nandoon yung mga nakatagong mga imahe na ayaw ng Panginoon, mga kasaklam-saklam na mga gawain. At itong binigay sa akin, no? Ito, sa 8, Ezekiel 8, ang dami ditong mga hindi kaaya-aya sa Panginoon ng mga gawain. O, di ibig sabihin, ang mga templo ay gawa lang ng tao, hindi ang Panginoon nag-utos. Pero, ganun ang ano, kailangan tayo mag-antay tayo ng kautusan ng Panginoon kung ano ang pinapahayag niya, gusto niya para sa atin. Para malaman natin, hindi yung pangungunahan natin ng Panginoon. Tingnan mo yung mga unang kasaysayan na binabasa ko tungkol noon, di ba? Nag-aantay sila kung ano yung ipapagawa sa kanila ng Panginoon. Katulad ngayon, dito, binigay sa akin ito, dito sa Ezekiel 10, nandito. Kanina nagpakita yung liwanag dito sa saan man tungkol sa mga anghel. Tapos yung isa naman nandito sa 8, yung sa ilalim may mga tila, mga kamay, di ba? Ato, mga kerubin na may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Di ba? Binigay ni gusto ng Panginoon, detalyado ang lahat. Kasi pag may nakita ako dito sa social media, tapos ano, hindi siya nag-uumpit talaga. Pag may isang kulang, kaya gusto niya detalyado ang lahat para tama. Yan ang gusto niya, di ba? Ito namang isa dito, may anghel. Lahat ng mga anghel ay magkakamukha. Isa ang mukha. Totoo nga naman dahil dun sa sinimbahan ko, iisa rin ang mukha. Isa rin yung gawa nila, isa rin yung kaganon din sila. Tapos,
Ang mga mukha nila, ang buhok nila, isa, ang pakpak, kung ano ang naging anyo ng kanilang pakpak, ganon silang lahat. Pito-pito rin. Both side, pito-pito. Yung anghel dito sa Mary Magdalene. At yun ang binigay niya sa aking mga Kaya, yun ang pinapatotoo ko dahil yan naman ay totoo. At yung mga dinidescribe niya ditong mga anghel, tingnan mo, ang gaganda ng mga anghel, may mga gulong bawat isa sa bawat tabi nila. Di ibig sabihin sa tabi, hindi sa gitna, sa tabi. Ang mga gulong ng mga anghel. Iba-iba kasing grupo ng anghel ito, tapos may 4 pa na mukha. Ang mukhang kerubin, tao, agila, at saka leon. Yung isa namang grupo, tao, baka, at saka agila, tao, baka, agila, at saka ano ba yun? Leon. Yun, isang klase ng kerubin. May ibang grupo naman yun. Pero halos lahat ng kerubin, isa da ang mga mukha. Yan ang nakasalaysay dito. Kaya gusto ng Panginoon ang lahat ng nakadetalye sabi niya sa akin para malaman ninyo kung ano yung totoong detalye ng anghel ng kerubin. Diba? Yun ang mga inaano niya sa akin. Tulad nito. Tungkol sa mga anghel. Tapos, ang ano niya sa akin, ako ay isang earth angel. Earth angel. Yun ang inano niya sa akin dati. Kasi may nagtanong kung ano ba daw talaga ako. Binigyan niya ako ng sagot. Yun ang sinabi ko sa inyo, earth angel. Sinabi ko rin yan doon sa may nagtanong doon sa ano. Hindi naman yan sila mga naniniwala kasi ano nga, sa kaanyuan ng isang tao. Ginagabayan ako ng Holy Spirit. Hindi ako naggagawa-gawa ng istorya nandito. Kung ano yung binigay sa aking mensahe, yun ang pinapayag ko sa inyo. Tapos gusto niya rin autopilot. Autopilot din siya, di ba? Hindi ko nga binubura yung nangihinayang talaga ako sa mga na video ko kasi pag nabura ko at gusto niyang ipabalik yun, binibigyan niya ako ng signal na ibalik yung ganong mensahe. Ibabalik at ibabalik ko. Kasi yung iba nga hindi naniniwala. At itong mga nandito sa Ezekiel, binigay niya to sa akin dati pa. Dati pa yung mga nakasubaybay sa akin, sa umpisa pa lang, at yung mga naniniwala, ay alam nila to. Kaya nga sinasabi nila, nag-autopilot ako eh. Kasi nga, hindi naman kayo nakikinig eh. Hindi kayo naniniwala. Yung naniniwala, kaya maano siya kasi bakit ako nag-autopilot eh. Sino ba naman akong hindi? Ang Panginoon naman nag-utos niya sa akin, di ba? Hindi naman kayo. Kaya wala akong magagawa. Wala rin kayong magagawa. Kung gusto ng Panginoon, i-autopilot. Siya naman ang may makapangyarihan sa lahat, di ba? Kaya sundin natin siya. At hindi pwede nating hihindian. Hindi natin siya pwedeng hihindian. At naunawaan niya ako, lalo na pag busy ako sa aking trabaho. Magpapaalam ako. Panginoon, ganito ang gagawin ko na. Pasensya na. Pagka mayroong talagang pag-emergency, ang dami-dami niyang pinapaano sa akin. Sabi ko, hindi ko po naunawaan. Kaya minsan, yung mga pinapakita niya sa aking pangitain, minsan sabay-sabay na, ang dami. Kaya, yun lang kung kayo naniniwala, mga gwapo, amigo-miga. At sana naniniwala kayo dahil ito naman hindi ko to gawa-gawa. Ito'y galing sa aking Holy Spirit, tinuturo sa akin. Tinuturo niya sa akin yung babasahin ko, yung ibibigay ko. Pag nag-comment ako doon sa ngayon, sabi niya kahapon, may ko, sabi niya ngayon pa lang mag-uumpisa ang aking istorya ng buhay. Kasi ngayon pa lang, dahil dati siguro yun yung mga pagsusulit ko para sa kanya, pag-aaral ko para sa kanya at sa mga tao, syempre
Kaya ang kautusan ng Panginoon, nandito naman pang habang buhay naman to, pang walang hanggan, di ba? Yung mga kautusan niya. Kaya dapat paulit-ulit nga natin tungkol sa mga tao, sa ating kapwa, kasi para ma-aware tayong lahat. Kung wala tayong awareness, wala tayong pandaman na mali na yung ginagawa natin, wala. Talagang, kumbaga sa manhid tayong lahat. Mga makasalanan tayong lahat dahil hindi naman, kasi nga sa iba sa iba to tinuturo, sa iba hindi. Yung lalo na yung mga masaselan na mga bagay na hindi yan, bihira yan sinuturo sa mga tao. Dahil kaya nga gusto ng Panginoon, pamahagi mo ang lahat, wala kang dapat ililihim. Dahil tayong lahat ma-aware sa mga ganung bagay na mali pala yung ganung gawain. Aware ka na. Lalo na nga mga kabataan, diba? Kailangan. Tapos sabihin nila, dapat bang ituro? Ay, kaya may mga guro nga dito nakasulat. Guro, ebanghilista, mga pastor, sasaguti, diba? Mga apostol. Pinapalaganap talaga tong salita ng Panginoon. Hindi dapat ililihim. Tama naman, di ba? Para tayong lahat aware kung ano yung mali at ano yung tama. At yun ang susundin natin kung gusto natin. Kung ayaw niyo sumunod, di likong-liko nga kayo. Tayong lahat makasalanan. Dahil namulat tayo sa mundong makasalanan, di ba? Nasa sa atin na lang yun. Kung bago tayo o kung sumunod tayo sa kautusan ng Panginoon, nasa sa atin pa rin talaga. Kasi binigyan niya tayo ng kalayaan. Tandaan natin, ang Panginoon ang nagligwak sa atin, naggawa sa atin. Kaya sa Kanya tayo may utang na loob. Meron din yan dito nakasulat. Akala ko nga wala yan dito. Tapos nabasa ko. Ay, akala ko wala yan ganong salita. Pero nandito. Sa Kanya tayo nagmula. Kaya sa Kanya tayo may utang na loob. Sa ating mga magulang. Dito sa ating mga pagkatao ngayon, sa ating pag-bless. May utang na loob tayo sa ating mga magulang. Lalo na sa Panginoon. Dahil kung hindi sa Kanya, hindi tayo mabubuhay ngayon. Wala tayo ngayon. Sa Kanyang kapangyarihan, binibiyayaan niya tayo ng kanya-kanyang kaloob. Kaya dapat walang inggit-inggitan. Dahil ang inggit, saan ba nagmula ang inggit? Sa kanyang kalaban, di ba? Sino ba yung kalaban niya? Di ba? At kalaban ang sumusunod sa Panginoon. Hindi yun din yung mga Kaya, sa atin pa rin. Kaya yung mga katuruan ng Panginoon sa atin, dapat nating sundin. Huwag nating tapyasan, huwag nating kalimutan. Dahil yan ang mga kautusan na gusto niyang pananangan nating lahat. Dahil yan naman ang mga sandata natin sa araw-araw sa paglaban sa mga masasamang loob, sa mga spirito, sa mga tao. Yan, panglaban natin yan lahat. Yung mga bunga, mga ibinubunga ng mga spiritual na bagay para sa atin na pinipitas natin, na nakukuha natin sa mga aral ng Panginoon, di ba? Kaya tandaan natin, ito ang mga pangangaral ng Panginoon sa atin. Naninibugo talaga siya pagka sumasamba ka sa kaya pag nagpunta ako sa mga pasensya na po Panginoon, kasi hindi naman yan ang sinasamba ko, ikaw. Yun. Yun nga lang, nagtaka ako doon kasi umiyak talaga ako bigla. Umiyak. Yung kumanta ng Hallelujah. Umiyak talaga ako doon. Tapos yung nagkwento na ako doon sa ayaw ko nang ulitin. Salamat po. Ayaw talaga yun ng Panginoon na meron tayong ibang sasambahin. Siya lamang. Siya lang naman talaga ang Panginoon ang gumawa sa atin. Siya lang. Kaya siya maninibugo sa atin. Dahil naging tao siya, kaya nakaramdam siya ng mga ganong paninibugo. Dahil diba? Pinanganak siya ni Maria. Kaya alam niya yung mga kaugalian na gano'n. Lahat, alam niya ang mga kaugalian ng bawat tao. Nalalaman niya talaga
Nalalaman niya ang mga niloloob mo. Nalalaman niya ang maging kapalaran ng tao. Alam na alam niya tayong lahat. Alam na alam niya tayo. Yun lang mga amigo, amiga, gwapa-gwapa. No weapon can prosper against us. Sa lahat ng nananangan sa Panginoon, no weapon can prosper. In the name of God, Almighty Father, and the blood of Jesus Christ. Amen. Salamat po sa inyong lahat kung kayo nakikinig. At ito'y biniyaya sa akin para malaman natin lahat kung kayo naniniwala at kung hindi naman wala akong magagawa. Dahil baka matulad tayo sa panahon ni Moises na hindi naniniwala. O, tingnan mo. Gusto mo bang maulit mo dito? Salamat po. God bless everyone. Pagpalain naman tayo at habag at kapayapaan at sumakati naman ang Panginoon Diyos. Amen po.